my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga si Napoles, kung inyo matatandaan, Diyos ko po, ito yung PDAP Queen 'di ba? Ito yung mga kung sino-sino yung mga naisangkot ng panahon ni Pinoy ito, si Napoles. Ha? Nandiyan nga nakulong si Jinggoy, si Enrile, sino pa ba? Si Bong Revilla at kung sino-sino pang mga nadawit diyan. Eto na nga ngayon mga kababayan, nung panahon na yan ay pinipilit nga na isangkot diyan si ngayon Pangulo, ngayon Pangulong Bongbong Marcos, pilit na sinasangkot nila Pinoy diyan sa usapin kay Napoles na parang meron din daw siyang kinalaman doon sa mga pag-aano ng parang mga project, parang mga parang mga paano ba nila kinukurakot yung mga pera diyan, yung nilalagay nila sa mga foundation tapos binabalik daw yung ilang porsyento sa mga senador na naglalagak diyan sa mga foundation na yan. Ganyan yung mga style diyan ni Napoles. Oh, at ngayon nga nasentensyahan na si Napoles ng mabubulok na nga sa rehas itong si Napoles dahil 6 na po mahigit ang kanyang sentensya. Eh kung ilang taon na siya ngayon, halimbawa ay 50 plus na siya, 60, senior citizen na, wala na. Hindi na makakalabas yan hanggang sa mamatay. Maliban na lang kung yan ay mapapardon, mga kababayan, mapapardon. Ayan, panoorin natin. Sinintensyahan ng hanggang 64 na taong pagkakakulong ang binansagang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Ayon sa Sandigan Bayan 2nd Division, guilty si Napoles para sa 4 counts of graft at 4 counts of malversation of public funds. Kaugnayan ng 20 million pesos na unauthorized disbursement mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Nooy South Cotabato Congressman Arthur Pinggoy. Base sa desisyon, 40 years ang sentensyang pagkakakulong para sa malversation of public funds habang 24 years naman para sa graft. Acquitted naman si Pinggoy sa mga kaso. Mga kababayan, ayun lang. Kita nyo naman samantalang yung mga nadawit, yung mga naglagak, parang walang pananagutan. Ang nanagot lang si Napoles lang. Ayun na nga, pork barrel queen. Ayan. Ay nako. Pork barrel na yan Alam nyo, diyan nag-uumpisa talaga dahil iniisip nila kung paano nila gagawing proyekto, kunyari, sa taong bayan na makakatulong, sa taong bayan, yung mga pondo na yan para pakinabangan ng taong bayan, para sa taong bayan lagi ang iniisip ng mga senador na yan. Ngayon, ang problema nga, okay lang sana yung isipin kung yun talaga yung iniisip na ang makatulong sa taong bayan. Kaso nga, ang hinahanap nila, alam nyo mga kababayan, yung kikita sila ng malaki. Ang sinasabi nga diyan 50% yung binabalik ni Napoles dito sa mga naglalagak sa kanya para gawing proyekto. Kita nyo samantalang wala naman tayong maramdaman dito sa mga proyekto na to. Hanggang sa ngayon nga wala tayong maramdaman sa mga ginagawa nito. Ang lalaki ng mga budget ng mga yan. Ang maganda para sa kanila, biruin nyo, sangkot ka na, naging kabahagi ka na, involved ka na, mapapawalang sala ka pa. Ang sarap. Ang sarap talaga maging politiko. Kaya pala halos lahat ng mga politiko, mga kababayan, halos magpatayan na sila. 'Di ba? Halos makipagpatayan na. Parang si Duterte, halos makipagpatayan na. At hindi lang siya, at marami pang iba.
Kung sino-sino diyan, halos lahat naman sila, nakikipagpatayan, ha? Nakikipag-anuhan, uutuin ng taong bayan, makuha lang yung boto natin. Ay naku, buhay talaga. Ang problema mga kababayan, alam nyo, ah, kailan kaya tayo talaga yung totoo na maninilbihan? Kailan kaya darating yung mga tao na handa na tumulong para sa taong bayan? Yun yung hinihintay ng lahat eh. Kung pwede nga lang magkaroon ng batas na magpagawa na lang ng isang makina o ano pa mang aparato na lahat ng tatakbo sa sa Senado, Pangulo o lahat ng politiko kailangan munang dumaan doon. I-screen muna sila ron. O kapag kaya pagka yan makikitaan ng aparato na yan taong kurakot, sinungaling, magnanakaw, dapat biyakin na kagad ng aparato yung ulo para maubos yung mga yan. Dahil ito, alam nyo mga kababayan, wala na ito, mahirap na itong gamutin. Mahirap nang gamutin ang korupsyon sa ating bayan. Hindi na basta-basta mawawala yan. Tingnan ninyo yung nangyari ngayon sa sa DFA. Yung mga incheck, yung mga incheck na hindi naman marunong magtagalog, hindi naman nakakaintindi ng Tagalog. Abay nagkakaroon ng Philippine passport. Kita nyo mga kababayan sino nagbibigay niyan? Matagal na palang kalakaran yan. Hindi lang ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yan mga kababayan Malamang panahon pa ni Pinoy yan na minana ng panahon ni Duterte na ngayon mukhang mamanahin pa rin ni Bongbong Marcos kung hindi ito susolusyonan. Oo mga kababayan, panoorin natin. Ay nako, buhay talaga no? Hindi na makatagalog, hindi makabisaya, bihasa sa Chinese. Hindi ka pa ba mag-iisip na hakchaw ito, Mr. President? So, again, Mr. President, gusto ko lang sabihin, Mr. President, how many Filipinos, how many of our kababayans are still waiting for their passports? How many of them are asking for help every single day? Pagkatapos itong mga banyaga, ito na mga hindi natin alam kung ano yung mga klaseng pag-iisip mayroon sila, magkakaroon ng Philippine passport. So I just wanted to put on record that it's disgusting, Mr. President, and it's unacceptable. Kaya I hope and pray na may gawin ng ating departamento dahil nakakagulat po na ito yung nangyari sa Department of Foreign Affairs. Thank you, Mr. President. One of the most professional, I think, well-liked agencies of government. It doesn't change the fact, Mr. President, that until now, we feel, and this is my own personal point of view, that DFA is considered the cream of the crop, Mr. President, of all government agencies. And I still believe that, Mr. President. Yes. And that's why we feel that this is something that we need to really look into. Thank you, Mr. President. Yeah, Mr. President, Madam Sponsor, I am the one who interpellated you and I am the source of that information. Yes. Kaya worried ako baka mamaya pag ako'y mag-abroad, wala nang taga-DAP magsalubong sa akin doon sa airport. Sigurado naman tayo na ang tatamaan nitong investigasyon ay yun lang talagang gumawa ng kalokohan, hindi naman yung buong agency ang masisira dito. That is why, siguro, magpasalamat rin siguro ng DAP sa atin at pinaloob natin itong problema na ito para ma-weed out nila yung mga skalawag kung meron man dyan sa kanilang opisina. Ano naman si Senator Bato no? Senator Bato, para maano nila yung mga skalawag. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno may ganyan. Meron bang wala? Meron bang kayong alam na ahensya ng gobyerno na walang korupsyon? Punta kayo ng LTO, DP, di ba? Lahat yan may issue ng korupsyon. Di ba? Ngayon, yung NIA, lahat, LTFRB, o ano pa, Bureau of Custom. Alam nyo mga kababayan, kahit dyan sa mga barangay nyo, wala na. Ito nga yung sinasabi ko na yung corruption na to, mahirap na talagang tanggalin. Na unless talaga magkaroon tayo ng ng leader talaga na alam nyo, talagang pipisilin niya tong problema na to. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, mukhang
kahit sino yatang leader, hindi nakakayanin tong problema na to ng ating bayan. Naging kultura na ng mga halimaw, naging kultura na ng mga magnanakaw ng mga politiko. Ha? Yang pagiging matakaw sa kaban ng bayan, kung paano nila, alam nyo, kung paano nila huhut-hutin, kung paano nila kakamkamin. Kawawa ang taong bayan. Kawawa tayo. Kaya nga alam nyo, yung mga ibang mga Pilipino, hindi ko masisisi kung bakit nag-aalisan na dito sa ating bansa. Ay, nako. Kayo, comment nyo nga dyan kung kayo'y nakaranas na rin ng, ng mga ganyang mga eksena. Pero mo, eto, tulad niyan, balik natin tong passport na to. Marami tayong mga kababayan, hirap na hirap makakuha. Kailangan magpa-appointment ka pa para makakuha ka ng passport mo. Kapag ka nagkulang yung dokumento mo, ay hindi ka mabibigyan. Kailangan kumplitohin mo. Ganun yan. Samantalang itong mga in-check na wala namang maipapakitang dokumento na sila'y mga Pilipino, nagkakaroon. Yan ang pagmamahal ng mga iilang mga Pilipino sa mga in-check. Mga Pilipinong makapili sa makabagong panahon. Yan sila. Hay, nako, nakaka-blood, no? Sa totoo lang, high blood kayo sa mga kapwa natin Pilipino pagka ganitong lagi mga balita. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala. Mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin ang ating bansa sa mga kurakot na politiko sa ating bayan. Our beloved Boss Mike Cervera.